Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Naipapadama mo ba sa iyong mga mahal sa buhay ang tunay na pagmamahal? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nagpaalala muli ang Diyos. Sabi niya, ang sino mang nagmamahal, umiibig sa kanyang mga magulang, sa kanyang mga kapatid, higit sa akin ay hindi karapat-dapat sa akin. Ibig bang sabihin, hindi natin dapat mahalin ang ating mga magulang, ang ating mga pamilya? Tinuturuan tayo na para maibigay natin ang totoong pagmamahal, yung authentic love na tinatawag sa ating mga mahal sa buhay, ay kailangang mahalin muna natin ang Diyos. Unahin muna natin ang Diyos. Bakit? Kasi pag ang Diyos ang una sa atin, dadaloy ang totoong pagmamahal at ito yung magagamit natin, maibabahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Ang magandang ehemplo, yung anak mo ay may sinusundang hindi tamang buhay, hindi umaayon sa Diyos. Anong gagawin mo? Aayunan mo ba? Dahil lang para ayaw mong siyang masaktan? Ang kailangang gawin natin ay tanungin natin ang Diyos, mahalin natin ang Diyos, at ang Diyos ang gagawa ng paraan para maipadama yung totoong pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Nang sa gayon, magkaroon ng kagalingan, magkaroon ng tunay na pagbabago, at tayong lahat ay makakalapit sa Diyos. Ang pinakamahalaga sa lahat, pag inuuna natin ang Diyos, ay unti-unti lumalapit tayo doon sa presensya ng Diyos, sa tamang landas na gusto ng Diyos sa atin. Kapatid, hindi mo kayang magmahal ng ikaw lang. Kailangan nating mahalin muna ang Diyos. Number 2 lang ang ating mga asawa, ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay. Number 1 lagi ang Diyos. Upang ang pagmamahal ay dadaloy sa atin, yun ang maibabahagi natin, maipapadama natin sa ating mga mahal sa buhay. Kapatid, mahal ka ng Diyos, mahal tayo ng Diyos. Kaya mahalin natin ang Diyos unang-una sa lahat. Dahil ito yung magdadala sa atin ng tamang landasin sa buhay at maipapadama natin sa ating mga mahal sa buhay. Isang mapagpalang Lunes sa ating lahat. God bless and God is good. Pagkalat po natin ang mabuting balita, ang Diyos ang mabuting balita, ang Diyos ang totoong nagmamahal. Huwag tayong maniwala agad sa mga news, sa mga fake news, lalo na yung mga taong hindi natin kilala. Dahil mas dapat unahin natin ang Diyos, tanungin natin ang Diyos dahil siya ang bibigay ng tamang katugunan sa ating buhay. God bless at God bless you, kapatid.